Nagdulot ng maraming katanungan ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay sa investigasyon sa manumalyang flood control projects. Sabi ng public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon, hindi sana naaharap sa ganitong balakid ang bansa kung may epektibong witness protection program na nakakapagtiyak sa testimonya ni Cabral. Kaugnay niya, makusan natin live via Zoom si Attorney Dino De Leon, public interest lawyer at trustee of Human Rights and People Empowerment at isa sa mga bigating host ng With Due Respect. Magandang hapon po, Attorney De Leon. Welcome po ulit sa Arangkada Balita at Happy New Year. Magandang hapon, Jack. Happy New Year, no? At nakakamiss naman na makabalik na dyan sa Pilipinas. So hopefully this Sunday, nandyan na ako para sa With Due Respect. Yes, so Nasaan ba si Attorney Dino? Are you in New York or somewhere Yes, I'm in out New there? York right now. So medyo 4:30 a.m., di ba? Wow! pasensya na po. Pasensya na po, hindi naman po kayo mukhang gumising ng 4 a.m. With due in respect, sir, fairness. pasensya na at napuyat po kayo. Pero ang daming Walang nangyayari rin problema. dyan sa Amerika po, dito sa Venezuela. Di ba? Ang dami Well, na- working hours eh. Working hours ko naman, so walang problema, no? Kasi ang time ko, dahil ang practice natin, Philippine law, at alam niyo naman, busy ang mga law office pag Monday. So, hindi talaga ako natulog, no? So, hindi niyo ako ginising. Pero, interesting dito sa Amerika ngayon, lalo na sa New York, di ba? Numpa na si Mandani, ang bagong-bago at batang-batang mayor ng New York City. Tsaka, syempre, tinitingnan natin kung ano yung mga developments sa Venezuela. Oo nga po. Anyway, Pwede sir. na rin Valenzuela, Attorney, Valenzuela, kasi di ba? alam mo Nakita na. nga natin sa social media. Valenzuela, Ginawan pa ng issue yung mga... Venezuela. Oo. Parang Nandito pareho sila. Oo, naman sila Mayor. Mayor Oo. Win. Attorney Dino, ito I'm sure na ma-monitor mo yung mga developments po dito kay yun lang yumaong Yusek Cabral, tapos ito pa yung mga Cabral files na ano. Ano ho yung take nyo po dito? Anong reaction nyo? Anong masasabi nyo tungkol sa mga dokumento na sinasabing hawak ni Congressman Leviste? Nakakalungkot lang na no, na para bang ang ating politics is also always based kung sino may pasabog, sino ang may supposedly performance, no, performative siya as opposed to actual results, no. Ito para bang chismis lamang eh. For one, hindi mo alam kung paano nakuha itong ebidensya na to. Ang dami sinasabi, nagkaroon ng paper cut, nagkaroon daw ng struggle. Pangalawa, kahit na nakuha niya yan, ano yung saysay niyang ebidensya na yan? Hindi mo na ma-establish yung chain of custody at contaminated na. So, kung gusto makatulong nito ni Congressman Leviste, nakasama pa siya sa pagkuha niya nitong mga files na to kasi contaminated na ito at hindi niya rin naman kaya identify itong mga dokumento na so kasi hindi rin naman siya ang primary author. Alam niyo po, sa rules of evidence natin, no, para syempre hindi naman tayo lahat abogado, di ba? Kailangan ma-explain na yung konsepto ng rules of evidence. Ang rules of evidence, ang ibig sabihin lang niyan, merong mga ebidensya na admissible at hindi admissible sa korte. Kailangan mo i-follow yung rules. At isa sa rules is, ang bawat dokumento, hindi yan pag pinasa mo, ebidensya na yan. Ang kailangan yan, may mag-authenticate na totoo yung dokumento na yan. At usually, ang mag-authenticate niyan, ang author. Question, ma-authenticate ba ni Congressman Leviste itong mga dokumento na to? Hindi naman siya author. At to begin with, nung nakuha niya, napulyot niya pa yung ebidensya kasi paano natin masasabi na yung chain of custody intact. In other words, nakasama pa, batay sa legal, yung ginawa ni Congressman Leviste at ang ginawa niya lang ay nagpakalat ng chismis na hindi naman ma-verify. Oo, at sinasabi niya na hindi lang naman daw siya, tama ba? Ang may Cabral files na tinatawag, ano? Sino ba? Paano ba yon? Meron ba kayong balita tungkol sa iba pang may hawak nitong files na ito para man lang ma-vet? Ano ba yan? Meron ba yung mga kopya ng exactly the same file na meron si Congressman Leviste? Well, to begin with, kung hindi lang pala siya may kopya, no? At kung may kopya talaga siya, bakit sa media niya nilalapit? Bakit niya hindi isumite doon sa mga investigative agencies? Bakit niya isumite? At meron naman siya congressional inquiry dito, supposedly, na pwedeng ma-verify itong mga pieces of evidence na ito. At saka, ano yung intensyon na sa publiko kung ano-ano yung mga sinasabi? Mali-mali pa ang sabi niya. Doon daw, meron si Congressman Rido na insertion. Imposible yun kasi hindi naman siya congressman pa noong mga oras na yun. No? So, yung credibility, lalong na weaken at para bang nakasama pa yung ginagawa niya. You know, Congressman Leviste's intention is suspect, to be honest. Na ano ba ito? Pasikat pa ito? Grandstanding ba ito? Pero assuming na hindi grandstanding, assuming na hindi pasikat, assuming na meron talaga siyang intention na maganda,
sabi nga nila, 'di ba, the road to hell is paved with good intentions. Kahit na good yung intention mo, kung yung execution mo medyo pulpol, na gano'n naman yung nangyari din sa instance na ito kasi na-contaminate pa nga ebidensya, naging hearsay, no, at nagkaroon pa na mas maraming noise at haka-haka, chismis, no. Ibig sabihin, yung intention alone is not good. So assuming na intention niya maganda, hindi ako naniniwala, pero assuming na maganda yung intention niya, masama pa rin yung pagka-execute niya at nakasama pa yung lagay nitong mga dokumento na to at yung credibility ng mga dokumento nito. Oo, and attorney, ito nga yung naging issue, di ba, sa Witness Protection Program na sana, kung may maayos na program talaga para sa mga nais tumistigo, ay hindi natin naabutin nga ito. Katulad na lang yung kay Yusek Cabral. And I know meron mga ibang officials din, di ba, na napaulat, na namatay din, na may kaugnayan sana, makakapagbigay ng linaw tungkol nga sa mga anomalya sa flood control. Ano po masasabi nyo sa current program ng Witness Protection po natin? Well, una, tandaan natin na ang ebidensya supposedly hindi lang naman the here entire concept is greater than just the physical safety of the witnesses and their sustenance, no. Ang purpose supposedly ng witness protection, kaya mo nga bibigyan ng protection yung witness, is ma-secure yung ebidensya. Ma-secure yung testimonya. Ibig sabihin, para mangyari ito, you have to be able to secure it in a timely manner, time-bound, expeditious ka kumilos, di ba? Ang nangyayari kasi ngayon, hindi na secure yung testimony kasi ang tagal pa ng proseso. Bago ka maka-file sa korte, yan ang katotohanan ng court, di ba? Ng evidence build-up. So parang nangyari dito, tinayo pa yung ICI. Pagkatapos itayo yung ICI, mag-iimbestiga pa sila. Pagkatapos sila mag-imbestiga, recommendatory pa yon, pupunta sila sa ombudsman. Pagdating sa ombudsman, gagawa ng sarili nilang proceedings yung ombudsman, tsaka pa lang ipa-file. Tsaka pa lang magpa-file ng warrant of arrest. Motion to quash warrant of arrest pa. Di ba? Tapos, magpi-pre-trial pa. Tapos, mag-arraignment. Tapos, tsaka pala magta-trial. Ibig sabihin, mahina ang 1.5 taon at 2 taon bago makapag-testify yung witness. Ibig sabihin ba sa 1.5 taon, 2 taon na yon, nasa safe house siya, sira ang buhay niya, hindi siya makapag-testimonya, lagi siyang under threat, laging under threat yung pamilya niya. Hindi pwedeng hindi time-bound. So, para sa akin, ang greatest protection dapat ng witness is for us to be able to get his or her testimony at the earliest possible time. Tandaan natin na nalaman natin itong skandalo na ito way earlier. In fact, binito ni President Marcos nung January pa lang ng 2025 yung certain items sa budget kasi alam na nating dubious yung flood control. Ano ibig sabihin yan, no? It could have been better if we were able to secure the testimonies of the likes of Cabral bago pa nag-intensify yung pressure nung mga panahon na yon. Meron namang provision sa rules of court na tinatawag nating perpetuation of testimony. Ano ibig sabihin nito, no? Jack tsaka Ninya. Ang ibig sabihin nito is, pwede kang pumunta sa korte, i-preserve mo na yung evidence, ipag-testify mo na sila kahit wala pang kaso doon sa mga akusado. So, ina-advance mo yung testimonya. Pero, hindi masyadong gamit ito sa rules of court. Siguro mas maganda rin na malinaw na part ng witness protection yung i-grant ng batas na may kapangyarihan ang Department of Justice to perpetuate and preserve the testimony even earlier than the filing of an actual proceedings. Ang mangyayari dyan, kung tingin nila adverse yung testimonya sa isang tao, pwede na nila kagad i-cross-examine kahit wala pang actual na kaso laban sa kanila. Ayun, and in the case of Yusek Cabral, kumbaga, after we saw her sumikat sa mga congressional hearings, ganyan, nawala siya bigla. Oo, at kumbaga wala na tayong narinig sa kanya until, di ba? Etong nalaman na lang natin, nagulat ang buong Pilipinas na siya ay namatay. So parang kumbaga, marami, she must have been under a lot of pressure and she never came up again even after all that. Hindi ho ba? Parang nakapagtataka We knew na she must know a lot of things. She's a very parang kumbaga crucial part of this investigation. And yet, we never heard from her again. Di ba? After all siya ang planning Undersecretary. So alam niya
kung sino supposedly nagpapa-insert, sino yung in-insertan niya at the earliest possible stage, which is planning pa lang. Ibig sabihin, sobrang crucial sana ng testimony ni Undersecretary Cabral. And no Pero one got it. maniniwala ba But tayo? no one thought Diba? of getting it. I mean, di ba? Oo nga eh. With everyone, Pero naniniwala ba all tayo kung eyes walang on... tumawag sa kanya? Oh, Kaya For the nga. time diba? being? Maraming tumawag. For sure, Maraming tumawag sa oo. kanya. Maraming tumawag sa pamilya niya. Maraming nakiusap sa kanya. Litong-lito na yung tao. Grabe na yung pressure sa kanya. Grabe na yung pressure sa pamilya niya. Hindi ba dapat meron tayo tinatawag na handling of a witness eh. Dapat na-handle siya in a better way. Meron pang ibang rumors na gusto niya sana maging state witness. Pero parang ayaw siya i-admit doon sa state witness at saka sa witness protection program. Ewan natin kung totoo yan o hindi. Pero maybe the DOJ is in a better position to discuss that and you can ask those questions to them. But the bottom line is, namatayan tayo ng witness. Yes. At yung witness na yon, crucial sana ang information niya para makuha yung big fish. Whether or not this is the fault of the law, ang point dito is kahit anong mangyari, merong witness na hindi natin nakuha yung testimonya na sayang, no? And I think there are certain things that we could have done better in handling this witness and in securing the testimony of the witness in a timely manner. And with that, good luck na lang. Maraming mga pangalan na hindi na mababanggit. Oo, At sadly, dahil sa kanyang pagkawala. Pero sana ay magtuloy-tuloy pa rin po. Baka may mga iba pa. At mabigyan ng better, sabi nyo nga, handling. Oo, kumilistahan sa isang individual na buhay pa. Ngayon pa lang ilabas na. Ito kay Yusek Cabral, hintay nila mamatay bago sinabi na may listahan at nilabas nila. Again, maraming... Sayang. Oo They nga could po. have done something na sayang talaga. Yes, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa inyong oras, of course, and Happy New Year ulit. At uwi na nga ako kayo dito. Miss na kayo ng mga co-host nyo. Happy New Year and see you soon. See you soon. Sige po.